boneless bangus, wag lang puro prito. I-level up natin yan. Gawa tayo ng baked bangus. Sa sobrang daling gawin nito, baka mas mahirap pang magprito ng bangus. Ito hindi mo babantayan, isasalpak mo na lang. So una natin gagawin, hugasan muna natin to. Bali after natin mahugasan, ganyan na itsura niyan. Ayan, muntik pa malaglag. Aray ko po. Then hingi kayo ng foil sa tito nyo, tapos ita-transfer natin tong isda dito sa foil. Kung wala kayong foil, hingi kayo sa tito ko. So, bali ganyan na itsura niyan. Tapos kumuha kayo ng bowl. Dito natin hahaluin yung mga pang-iibabaw natin para sa bangus. So, meron tayo ditong mayonnaise, yung maliit lang. Siguro mga half cup. Tapos maglalagay tayo ng asin. Yung bangus nyo, pwede nyo rin lagyan ng asin. Kaso baka sumobrang alat. Yung sa akin hindi ko nalalagyan. Kasi maglalagay pa ako ng liquid seasoning. So hindi ko nalalagyan yung bangus. Tapos syempre maglalagay din tayo ng paminta. Then garlic powder. Kung gusto nyo, pwede rin naman yung fresh. Hiwain nyo ng maliit o kaya yung paste. Garlic paste, pwede rin yun. Tapos maglalagay tayo ng konting acid. Ayan, calamansi. Siyempre, mas okay yung fresh na calamansi. Kaso dito sa amin medyo mahirap hanapin yung calamansi. So ito na lang gagamitin ko. Tapos maglalagay tayo ng red bell pepper. Tapos haluin lang natin to. Bali ito na yung ilalagay natin sa ibabaw ng bangus. Tapos kung gusto nyo maglagay ng sibuyas, pwede rin naman siguro. Pero baka kasi hindi bumagay dun sa keso. So yung sa akin hindi ko nalalagyan. Tapos pagtapos nating haluin, ganito na yung itsura niyan. Tapos ilalagay lang natin yan dito sa bangus. Diretso. Buhos ko na. Tapos spread lang natin. Tapos yan, pag na-spread nyo na, okay na yan. Tapos i-cover natin to. Bali, itutupi natin yung foil, no? So tama lang pala na hindi natin nilagyan ng asin yung isda. Kasi maglalagay pa tayo ng keso sa taas eh. So another sodium na naman yun. So bali ganito na yung tsura niya pag nasara nyo na. So ang gagamitin ko dito, air fryer. Pwede rin naman sa oven pero mas ano kasi to eh, convenient. So preheat natin 350 degrees Fahrenheit. Tapos 20 minutes. Time 350. Yan. Magkasya ka. Kasya ka dyan, boy. Ayun, kasya yan. Buntot lang naman yun nasa dulo. Tapos, spring onion. Kuha tayo dito. Ayan, bagong tabas na naman kahit hindi Valentine's. Okay, so after 20 minutes, check natin. So, buksan natin kung okay na. Uy, nabiyak. So, pwede na pero sasalang ko pa ng another 5 minutes. Medyo maputi pa eh. So, after a total of 25 minutes, inahon ko na. Tignan natin kung ano yung tsura. Ang ganda. Tapos lalagyan natin yan ng cheese. Cheddar cheese yung gamit ko dito. Pwede kayong gumamit ng ibang cheese na gusto nyo. Basta yung madaling matunaw. O kaya kung malakas yung trip mo, gusto mo queso de bola. Bali, isasalang natin ulit to. This time nakabukas. Tapos yung hinahanap nating pagka-melt ng cheese, yung medyo may pagka-brown-brown. No? Yung medyo nagbabubbles. Salang natin mga 5 minutes. Yan. Tapos tignan-tignan na lang natin. Yan, so salang natin ng ganyan, nakabukas. Okay, so pagkatunaw ng keso, ganito na itsura niyan.
Yan. Nawala na yung isda. Nagtago na. Tapos lagyan natin ng spring onion. Tapos tikman na natin yan. Grabe oh. So, syempre, pwedeng ulam to. Pero papapakain ko muna. Yun oh. Solid yan. Ang sarap papakain. Parang ayoko na kanin. Grabe. Solid. Subukan nyo to. Napakadali lang, di ba? Mag-assemble ka lang. Sasalpak mo lang. Hindi ka pa matatalsikan ng mantika. Sarap. Try nyo. Solid na solid. O, tignan nyo naman. Oh. Pwedeng pwede sa handaan to.